At ngayon po, eto naman po tayo, dumako tayo dito kay Buwangson. Si Buwangson po ay madalas tinatawag na bayani si Gutesa. Mga kababayan, si Gutesa daw ay ingatan, si Gutesa daw ay bayani. At nung binanggit po ni Gutesa si Buwangson na ang sabi ay nire-refer siya ni Marcoleta para maging attorney nito, aba di-deny. Dini-deny na po ngayon si Gutesa ni Buwangson. Pakinggan po natin ito. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Putek ko. Wala na. Tinataboy na ng mga didi. Dati po mga kababayan, ang pogi ni Gutesa malaaga mulak sa tingin ng mga DDS. Putik, ang pogi daw ni Gutesa. Gutesa, papabagsak niya si Martin Romualdez. Si Gutesa, papabagsakin niya na ang mga malita na may pira, na may mga mukhang koto. Aray ko. Ngayon po mga kababayan, wala na. Wala na, tinataboy na si Gutesa na parang tae. Diretso. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner, na former COA commissioner. Wala na, wala kaming pakialam kahit former retarded ka, wala kaming paki sa'yo. Aray ko. Wala. Mga DDS lang naman naniniwala sa'yo eh. Wala kaming pakialam kahit siya lang former retarded. Wala kaming pakialam sa'yo. DDS na naniniwala sa'yo pero huling-huli ka. Huling-huli ka. Hindi ko lang talaga makuha po yung video. May video po ako nito eh. Na hangang-hanga siya kay Gutesa. Hangang-hanga siya kay Gutesa. Palakpak. Palakpak ang tenga kay Gutesa. Ngayon, di-deny. Diring-diri kay Gutesa. Ganyan ang mga DDS. Aray ko. Law practice for 25 years and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Parang mga bulating nilagyan ng asin eh, nagkakawag. No? Parang mga bulati po na nilagyan ng asin. 'Di ba? Parang katulad ng mga kulubot na to na ayaw mag-like. Bang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Putik, nakatulala na naman eh. Nakatulala, aga-aga eh. Aga-aga. Alam mo, Buwangson, wala naman niniwala sa'yo. Hindi mo madidinay na pinagtanggol nyo si Gutesa. Na si Gutesa ay kinilala nyong bayani. Sabi niya, hero. Hero si Gutesa. Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba Gutesa? Syempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na. May mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file a perjury complaint against you because the ombudsman used... May maleta na! May malita na rin, Gutisa, may malita na may lamang pira. Aray ko.
May malita na si Gutisa na may malamang pira. Dati si Gutisa ay bayani. Ngayon may malita na may lamang pira. Puti, kawawa naman ang puti ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo, tatanga-tanga kayo, buwangzon eh. Tatanga-tanga kayo eh. Ngayon. Ngayon, ano sabi niya? Ikulong daw ngayon si Gutesa kasama si Martin Romualdez. Iba na. Utik, iba na script ngayon Iba na ang script, mga kababayan. Tarantana ang mga tarantanga. Tarantana ang mga tarantanga. Na dati bayaning-bayani. Na dati bayaning-bayani po si Gutesa sa kanila. Tuwang-tuwang-tuwa sila na si Gutesa daw ay ang tanging nakakaalam, Si Gutesa daw po ang tanging nakakaalam sa mga ginawa ni Martin Romualdez. Ngayon. Ngayon, si Gutesa na ngayon ang sinusuka nila. Si Gutesa na ngayon ang nakatanggap ng malita. Diba? Tigilan mo kami. Tigilan mo kami, buwangzon. Tangina ka. Dati pinagtatanggol mo si Gutesa, ngayon pusang ina mo, dinidinay mo. Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a co-conspirator in the plunder case versus Martin Romualdez. Tingnan mo lang kung makulong mo yan, ombudsman. Kung hindi ba yan iiyak. Gutesa is undermining the authority of the ombudsman. The ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around and saying na hindi siya nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez. Yung boss mo, si Martin Romualdez, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Ngayon, wala na, tinataboy yung puta. Tinataboy, pakinggan mo. Pakinggan mo to, hayop ka, buwangzon. Tingnan mo, pakinggan mo. Ito pong mga 18 na mga security ni Saldico at iba pa. May mga affidavit po ito sila. Nabasa ko po yung ilang affidavit nila. Ang ibig sabihin po, hindi naman po mag-affidavit ang tao na ang laki naman ng risk niya kung sa ilalabas. Ito mga taong ito, wala naman po silang makukuha sa paglabas nila. Ang gusto lang nila ay maisiwalat na itong korupsyon na ito. Nakita nyo, nung buo pa yung 18 kargador, aba, pusang ina mo, buwangzon. Tingnan nyo naman po, At siyempre yung iba sa kanila, sobra ng konsensya, di ba? Hindi naman ito sabihin mo, fake ito. Kasi may mga affidavit ito eh. Aray ko. Dati daw may mga affidavit ito Pakinggan nyo. Eto ba, meron pa dito. Ito mo. O sabihin mo, attorney, nag-affidavit din yung sinungaling eh. Pero may notaryong nakapirma doon eh. May mga kamag-anak ito mga taong ito. Hindi naman ito mayayaman. Kiraulo, tarantanga. Aray ko. Kung habulin sila. At nangyari kay Gutesa, nasaan na ba si Gutesa? Paglabas ni Gutesa, biglang nawala si Gutesa. Nasaan na?
Binayaran ba si Gutesa Oh. para itago siya? Tinakot ba ang mga pamilya nila? Kaya nawala si Gutesa? Pero this is the same testimony noon ni Gutesa doon sa Senado. At saka, kahit wala si Gutesa, nandun na yun sa record ng Senado. That is already... Oh, tignan mo. Oh, tapos ano pa po sabi ditong buwang na to, oh. Oh. Ito po mga babae, tignan nyo, ha. Oh. Buwang to, eh. Oh. Gowanson, notaryo lang ang pinagpistahan, hindi ang revelasyon ni Gutesa. Ay, ko. Ganyan po. Ganyan po. Kapag abogado ka at naging DDS ka, tanga-tanga ka, bobo ka na, inutil ka pa. Oh, dati-rati po, dati-rati, mahal na mahal nila si Gutesa. O ngayon, wala nang pagmamahal. Oh. Diba, sabi nila, ba't inaano nyo yung notaryo? Anuin nyo yung sinabi ni Gutesa? O ngayon? O ngayon, ba't ano nangyari ngayon? Bakit sinusukan nyo na? Aray ko. King ina. Mga bobo kayo. Diba? Una pa lang tanga lang ang maniniwala kay Gutesa na siya ay titistigo kay Romualdez. Biro mo, nanginginig yung dila, hindi makapagsalita sa Senado. Kailangan panturuan. Kailangan pang iduldul sa kanya yung script. Diba? Oh, tapos ngayon, diring-diri ang mga DDS. May malita na, may pira na. Aray ko. Si Gutesa na ngayon ang may malita. Si Gutesa na ngayon ang may pira. Aray ko. Bobo-bobo nyo. Ang dami-daming paniniwalaan kasi. Ang dami-dami pong paniniwalaan. Paniniwalaan nyo pa yung tatanga-tangang. Sino? Si Defensor at si Marcobeta. Yan ang nangyari sa inyo ngayon. Paso. Yung mga Marines po, meron na naman po, etong darating na week or next week, meron na naman po magbabawi ng statement. Ubus na. Yung Marines po, may babawi na naman po ng statement. Sasabihin nila, mga binayaran niya. Mga binayaran, kung si Romualdez ka, magtitiwala ka ba sa mga Marines? Para bayaran mo? Di ilalaglag din si Romualdez yan pag binayaran niya. Siyempre makakakuha sila ng butas. Hindi magtatangka si Romualdez dyan o sinong ni Romualdez na suhulan yan. Bumaligtad ka. Baligtarin mo yung sinabi mo sa akin. Putek, i-entrapment si Romualdez niyan. I-entrapment siya niyan. Ayun ang iniintay ng mga DDS, magkamali. Imposibleng binayaran niya mga Marines na yan dahil talagang pag kinontak yan, putik, sisirain si Romualdez yan, nakakuha sila ng butas nun. Diba? Ang mahirap lang nito, mga kababayan, hindi nila talaga ma-push ang naratibo. Ito nga, mga kababayan, mula kay Sandro Marcos, nakikita nyo na yung mga totoong pangyayari. Itong sinabi ni Jing Paras, nakikita nyo na po yung buong pangyayari na nangyayari sa mga ginagawa ng mga Duterte. Ganyan po talaga yung mga Duterte, nagtatanim sila ng ebidensya. Gamit-gamit po ang mga ninakaw nilang pera, kaya nilang magpatakbo ng naratibo, kaya nilang magbigay ng troll farm, kaya nilang mag-twist ng katotohanan. Kasi pera-pera ang pinapaikot ng mga Duterte. Diba? Para pag-usapan sila, para sirain ng gobyerno, sila lang mabango. Pero in reality, wala po.
In reality, pagtatakip lang. Parang ginawa ng tatay niya noon. Tinakpan ng EJK. Oh, ng iba't ibang troll farm para hindi ma-focus ang taong bayan sa EJK. Tinakpan ng troll farm. Oh, etong Davao para masabi nila na maganda ang Davao, malinis ang Davao, safe ang Davao. Nahuli ni General Torre, may 2 booklet. Nahuli. Pero in reality ngayon, nakikita natin, lubog ang Davao. Ganyan po yan. Oh. Ganyan po yan. Kinukondisyon nila ang utak ng tao na ito ang tama at sila ang mali. Patakbo ng pera. Oh. Ngayon, may konsensya ang bawat tao eh. Dumating na po yung time na tinawag ka na ng konsensya mo na maline, na alam mong walang patutunguhan. Diba? Walang patutunguhan. Kaya na-realize ng mga taong ito, katulad ni Gutesa, na walang patutunguhan to. Kumamalman ako ng pera, bandang uli, masasapul pa rin ako. Katiya yung mga 18 kargador, yung iba dyan, babawi na ng statement kasi marirealize nila, walang kwenta yung paglalaban. Kasi po, pag lumalabang ka, hindi pwedeng lumalabang ka na wala ka man lang daladalang matinong armas. O lumalabang ka na wala kang tatayuan. Alam mo yun? Diba? Wala kang tatayuan eh. Kung may tatayuan kang katotohanan, lalabang ka. Pero yung tatayuan mo kasinungalingan, tatayuan mo gawa-gawang kwento, tatayuan mo chismis, saan ba po ba hantong to? Hantong to sa husgado sa korte. Tapos, sasabihin mo ganon. Ganyan ang nangyari kay Laila de Lima, puro chismis. Oh, puro chismis kay Laila de Lima. Ano nangyari? Wala. Nga. Oh, wala nangyari. Kasi nga, chismis, tanim ebidensya ng mga Duterte, tanim witness ng mga Duterte, tanim kaso ng mga Duterte, wala ring nangyari. Kaya ito po mga kababayan, maganda po ito. Lumabas ang katotohanan, nalaman natin ang katotohanan, at marami pang susunod na mga pangyayari dito. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, okay? Aray ko. Mag-like kayo! Madilim daw ang paligid.